purihin ng Panginoon. And that's all stand verse bilang mga disciple ng Lord in the kingdom. Let's pray, Father God. Let's give praise to the Lord. Let's magnify Him and glorify Him. Father God, thank you. Come on, offer Him as a praise, honor Him, adore Him. Lord, thank you, Lord, for the fresh proceeding word. Thank you, Lord, for starting a new, Panginoon, series talking about the kingdom. I just thank you, Lord, for the Kingdom Upper Room, Panginoon, dito, Discipleship 2. I just thank you sa buhay ng bawat isa. Lord, I just thank you na ang buhay nila maging gamit sa iyong kaharian. In Jesus' almighty name. Amen and amen. Tayo po yung mga kaupo na, purihin ng Panginoon. Okay, sulat niyo po at ito ang aking ituturo ay sa mga Discipleship 2. Naka-live naman ito. Pero pwede nyo panoorin ulit mamaya. Mabilis man ako. Kaya yun po yung purpose ko bakit ko pinalive ngayon. Para kung mabilis ako, pwede nyo panoorin sa bahay. Kasi ang Facebook, pagka nakaisang buwan na, tatanggalin na nila yun. Tama ba? Tinatanggal na nila eh. So, ang ginagawa po natin ng paraan, may lipat ka doon sa YouTube channel ng PGC. So, meron na tayo YouTube channel. Palagpan po natin na doon. So, palagpan po natin ang Panginoon. So, wala ko ibibigay sa inyo na handout ngayon. Take note kayo at eyes on the monitor. Amen po ba? Okay na ito kayo? Okay. Ang ating topic ay dito is series about the kingdom of God. Listen, ang teaching ni Jesus, primary, makinig, is talking about the kingdom of God. Kingdom means king's domain. King means Jesus. Dom means domain. Amen po ba? Now, under the kingdom of God, merong 6 na pangunahing kapahayagan na dapat maunawaan ng mga estudyante in the kingdom of God, kahit hindi ka pa discipleship 2, para unang makikita natin, the kingdom of God is number 1. Nakasum ba ito, okay? Nakasum siya? The kingdom of God is biblical. When you read the Matthew chapter 4, the whole context of Matthew chapter 4, beginning verse 1 of Matthew chapter 4, hanggang kauliliang verse ng Matthew chapter 4, Jesus' pattern ministry, when Jesus has been baptized, at pagdating sa Matthew chapter 4, si Jesus ay dinala ng Holy Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Pagka next verse ay nakita natin yung 3 kinds of temptation. And then pag begin ng chapter 17, Jesus preached about the kingdom of God. At pagdating sa Matthew chapter 4 verse 23 to 24, Jesus preached about the kingdom of God, healing the sick. Now think kay Pastor, bago healing the sick, preaching of the kingdom. That's why the kingdom message para sa mga discipleship 2 ay hindi ito malabnaw na message. Ito ay pundasyon. Number 1, the kingdom of God is biblical. Number 2, the kingdom of God is revelational. Revelation. So yung kingdom of God ay hindi siya basta ginusto lang magturo, kundi ito po ay biblical and revelational. Pangalawa, the kingdom of God is relational. Sabi mo relational. Tandaan nyo lang ito. Kasi tatanungin ko kayo next. Sabi ko, tatanungin ko kayo next. At the kingdom of God is experiential. Kaya nga, hindi lahat na natuturo about the kingdom is naabot niya yung pinakamalalim na kapahayagan patungkol sa kingdom. Pangalima, kingdom means demonstrational. Demonstrate mo. Kingdom, lastly, means governmental. It's a government. So, sa suma total, ang pinaka-kingdom means paghahari ng Diyos. Kagabi, nagturo ako sa MD, kung umaten kayo, kingdom means God is separating us from the kingdom of this world and transfer to the kingdom of His dear Son, Jesus Christ. Colossians chapter 1, verse 13. Sabi mo, kingdom is separating us from the kingdom of this world, transferred into the kingdom of His dear Son, Jesus. Ulitin ko again, biblical po ito. Kaya nga, yung famous verse, anong famous verse about the kingdom? Famous verse about the kingdom is, okay,
talking about ay ganito, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang kingdom, makinig, hindi lamang napakinggan, Brother Rex, makinig kayo maybe, hindi lamang ito napakinggan sa book of Matthew. It's not true. Kingdom exists in the beginning. Sabi in the beginning. Sa pasimula pa lamang, ang sabi ng Lord sa Genesis chapter 1, verse 26 to 28, ang sabi niya, ang sabi niya, let us make man upon in our image, upon our likeness, and let them have dominion. The word domain means mamlaka. Mamlaka means, makinig, kingdom. Kingdom means mamlaka in Hebrew. Mamlaka means domain. Domain means to rule. Kaya tayo bilang mga disciples in the kingdom of God, dapat maunawaan natin na nung tayo ay niligtas ng Lord. Makinig, di ba basic turo yung discipleship 1? We know what is salvation. Ang tanong, para saan yung salvation? Ano ang purpose kaya iniligtas ka ng Lord? Bakit ka iniligtas ng Panginoon? Ang iba, iniligtas sila mula sa kaparusahan ng kasalanan. So, makinig, mababaw na pangunawa. Kaya tayo iniligtas ng Lord, pakinggan niyo kung maigi, para tayo ay makabalik sa original, makinig, mandate ng Diyos sa tao. At ang original mandate ng Diyos sa tao, makinig, ay to rule and to reign. Amen. Kaya pagdating sa Matthew chapter 4 verse 17, ang unang kapturo ni Jesus ay patungkol sa paghahari ng Lord. Repent, for the kingdom of God is at hand. The word repentance, mga sa mga nanonood, sa mga nakikinig, re means to return, pent means to go back to the original plan, purpose, and intent sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Because para maging hindi ka maligaw, para hindi maligaw at church, dapat alam niya ang foundation ng pagkatawag sa atin ng Panginoon. Una, ibalik tayo sa original mandate, kundi patungkol sa paghahari ng Diyos. Number 1, sabi mo, biblical. Pangalawa, anong pangalawa? Pangalawa, ano? Estudyante, ano? Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. So yan po ay under in the kingdom of God. Next ay makikita natin ano ang pinagkaiba ng student at saka ng crowd. The moment you become a student in the kingdom of God, pakinggan niyo kung may, sino na magpala ngayon? Ang teaching niyo ngayon medyo hindi na ulit-ulit lang. Amen po ba? Student, Brother Robert, means God revealing you revelation. Pag ikaw ay student in the kingdom, ang natatanggap mo is kapahayagan, klaro na kapahayagan galing kay Lord. Student in the kingdom is revelation. But pag ikaw ay crowd, ang natatanggap mo lamang, crowd means people, ang natatanggap mo is parable. What is the difference between student of the kingdom at saka yung crowd? Student, you are, ang sabi nyo sa Matthew 13, verse 10 to 13, sabi niya, binigyan kayo ng kakayahan na maunawaan ang mystery of the kingdom. Pero doon sa crowd, parabola. Ano ibig sabihin ng parabola? Parable. Parable means, tingnan nyo kay Pastor, God is hiding you the truth. The moment hindi mo maunawaan ang kapahayagan nito, makinig, nag-stay ka doon, salamat na. Nag-stay ka pa doon sa, kaya ikaw ay crowd. Kaya ang job ko today ngayon, bilang inyong pastor, is hindi kayo magiging estudyante lamang ng first step, kundi maging estudyante kayo ng kaharian ng Diyos. Amen po ba? Amen. Tayong lahat mag-estudyante ng kaharian. Anong pinagkaiba ng crowd? Crowd means what? Parable. Kaya pagka-parable, sino dito nagbasa, hindi niya maunawaan. Listen, ibig sabihin, hindi ka nakaalis mula sa pagiging crowd at hindi ka pa nagiging estudyante. Once you become a student of in the kingdom, revelation ang tatanggap mo. Kaya nga napansin mo, maraming nagtuturo, hanggang ngayon, yung pagtuturo niya, patungkol pa rin sa crowd.
Pero yung kalaliman patungkol sa kingdom, be ready, i-ready nyo sarili nyo. Nagpipray ako, Lord, anong kalooban mo? Isisiris ko ba ituro every Sunday? Yung 11th dimension of the kingdom, living in the dimension of the kingdom? O ituturo ko lang muna sa inyo primary? Kasi number 1, may tinatawag na born in the kingdom. Number 1 yun, to see in the kingdom. Number 2, topic yun. Number 3, to enter in the kingdom. To qualify in the kingdom. So marami siyang dimension. Amen po ba? Pero dito muna tayo, basic. Basic ba? Basic o malalim? Ha? Basic, malalim? Basic! Basic na malalim. Basic na malalim po yan, o? Basic pa lang, praise God. So, crowd means parable. So, ano topic natin? Kingdom, priority. So, introduction pa lang. Okay, no? Dapat pala ba kayo sa PowerPoint? Ha? May pakanya-kanya na tayo. Ano po ba? Kingdom priority. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito lang ito sinasabi ko before lagi kina-Rex at kina Brother Ray. Kapag ikaw ay religious mindset at hindi ka kingdom mindset or born the kingdom mindset, ganito ang pananaw mo. Seek first the kingdom means Sunday lang. Lagi nyo doon papakinggan sa akin. Makinig. Sa atin, every Sunday, makinig, is Thanksgiving Day. We seek God between Monday to Saturday. Pagdating ng Sunday, is Thanksgiving Day. Sa religious mindset, Sunday niya lang sinisikan doon. Yun ang definition nila ng seek first the kingdom. Nakikinig po ba kayo maigit? Dandahan ko lang. Magsabi kayo pag mabilis ako, ha? Kaya kagabi, pinapractice ko talaga dun sa MD. So slowly, talagang agad maaari kasi nasasabon ako ni Admin Pastora. Amen po ba? Sabi, kaya masunurin ako eh. Ano ba ang black yan? Intro pa lang. Purihin ang Panginoon. Aba! Oh, may pa-epic-epic na. Purihin ang Panginoon. Okay. Kayo magbasa. 1, 2, 3, go read. As many successful people will tell you, one of the fundamental keys to success in any field of Work. industry is learning to establish priorities and living by them. Any activity that is incompatible to the correct priority will hinder our progress towards success. Sabi niya, yung mga any successful people will tell you, ito daw po yung pinaka-fundamental keys to success in field and endeavor. Ano daw? Yung work industry. It's not true. Maraming nasa work ngayon, hindi naman sila successful. Okay? Hindi naman sila is learning to establish priority and living by them. Any activity that is incompatible to the correct priority will hinder our progress toward success. Okay, ayan na. May mga ganito-ganito na tayo. Puri ng Panginoon. Hallelujah. Jesus, di ba? Maganda naman may ganito eh. Di ba? Ang ibig ko sabihin, Brother Mark Pacoy, mga estudyante, dapat nag-upgrade din pati yung mga PowerPoint natin. Amen? Hindi lang yung pagmumukha natin nag-upgrade. So, Jesus and His disciple. So, binilan ko dyan, parang mula si Judas, Jesus to His disciple. In Matthew chapter 6, under the kingdom priority, kaya wala tayong ibang priority sa buhay natin pag ikaw ay nakilala na kaya, is to seek God. So, I tell you, stop worrying about what you will eat, drink, or wear. It is life more than food, and the body more than clothes. Sino kausap niya? Jesus to His disciple. Pag ikaw ay disciple ng Lord, the Lord assure to us. Makinig, huwag kang mag-alala sa iyong gagamitin, kakainin, susutin. Ulitin ko again, sinong disciple ng Panginoon? Sinong kausap niya sa Matthew chapter 6 verse 25? Mga disciple. Malaki ang pinagkaiba ng disciple, makinig, sa crowd. Kaya pag ikaw ay disciple ng Lord, ang Lord ay heart to heart niyang sinasabi, ang sabi doon ng Panginoon ay, ito po, so I tell you, stop, sabi mo, worrying.
Pag ikaw disciple in the kingdom, stop worrying. Stop worrying. Huwag kang mag-alala about what to eat or drink. Amen po ba? Next. Yan. Ibon na yan. Purihin ang Panginoon. Pati ako, naguluhan na ako eh. Pati yung ibon, lumipad na. Ano yung ibon? Mabuti pa yung ibon. In Matthew chapter 6 verse 26, naman. Palapalin mo na muna si Lord. Look at the birds. They don't plant, harvest, or gather the harvest into barn. Yet your heavenly Father feeds them. Are you more than they? Ba't ko tinuturo ito sa inyo? Mga disciple, for you, para tumagal sa discipleship na ito, dapat makinig, meron kang assurance na galing kay Lord at ito yung assurance na hindi ka pagkukulangin ng Lord sa pamasahe, sa pagkain, sa pangailangan mo para umaten sa discipleship na ito. Walang kausap. Nagiging handang kaya hindi ka nakakaten kasi wala akong pamasahe, wala akong pagbayad, kung ano man. Pero truth to partner, makinig, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Amen po ba? Yan, kaya po nakalagay yung ibon dyan. Purihin ang Panginoon. Look at the birds. They don't plant, harvest, or gather harvest into barn. Yet your heavenly Father feeds them. Are you more than they? Di ba? Ibig sabihin, tingnan po, pinapakita ng Panginoon. Ayan ang birds. Hindi ka naman birds. Look at the birds. Study the birds. Parang iba yung birds na gusto nyo mapakinggan. Study the birds. According to research, the birds has no heart problem. Wala kang nakitang bird na high blood. Wala kang nakita, according to study, walang bird, yung puso ng bird na lumaki at lumiit. Wala. Walang baratong puso ang bird. Buti pang bird. Di ba? According to the study. Why? Tell me why. Why? Because birds are always happy. Di ba? Ang birds daw are always happy. Heavenly Father feeds them. Wala akong nakitang bird na malungkot. Yun lang nanood yun lang, yung angry bird. Yun ang malungkot. Nakikinig ba kayo mahilig? Kawikaan 17:22. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan. Kaya pag ikaw ay disciple in the kingdom, dapat masaya ka. Amen po ba? Ang masiyahin, tingnan mo katabi mo, ang masiyahin ay mabuti sa katawan at ang malungkutin unti-unting ay good. Ang may sabi biblikal. So scripture by scripture, ito ay foundation. Don't worry, papagawa ko itong docs para bayaran nyo na lang. Pastor, saan pupunta yung bayad namin? Una, binabayad ko din po yan. Ngayon, binabayad ko din pambiling books. Binabayad ko rin po yung pambiling seminar. Alam niya nila Richard, kung paano ba ako bumili ng books. Amen po ba? At hindi po ako nag-benefit lang nun, pati kayo. Amen po ba? Tingnan nyo, pati ito, gumaganda. Praise God. Nag-agree tayo eh. Matthew 6:27. Can any one of you add a single hour to your life by worrying? In-encourage ko mga discipleship, kingdom discipleship, sa kingdom disciple, ma-disciple in the kingdom. Huwag maging hadlang, kaya di kayo maka-attend sapagkat wala kayong ibabayad. Is that true? Ang Lord ay magpuprovide. Umattend ka lang umattend. Amen po ba? And why worry about clothes? Notice how the flower grow in field. They never work or spin yard for clothes. Hindi sila nagtatrabaho, hindi sila nagpapagal. Praise God. Matthew 6:29. But I say that not even Solomon, all his majesty, was dressed like once as a flower. Matthew 6:30. That's the way God clothes the grass of the field. Today is alive, and tomorrow is thrown into what? Incinerator. Basahin, nahirapan ako mag-pronounce yan. Incinerator.
Two. So how much more will love you people who have a little faith? Ang sabi ng Lord, kilit na maling pananampalataya sa Kanya. Amen? Matthew 6:31, sabay-sabay. Don't ever say, Go. what are you going to eat? Or what are you going to drink? Or what are you going to wear? Eat, drink, wear, etc. Yung matindi yung etc. Ito yung problem ng karamihan, kaya hindi sila makapagpatuloy sa discipleship program kasi nakapokus sila dito. Eat, drink, wear. At saka yung etc. Yung matindi yung etc. Pero sabi mo, kayo mag-alala. Once you are disciple in the kingdom, sabi niya, lahat ng pangailangan mo, sagot ko. Sabi ng Lord. So everyone is concerned about these things, and your Heavenly Father secondly knows you need all of them. Alam ng Ama na kailangan nyo ito para kayo makapagtapos ng discipleship doon. Okay, take note, 2 years ito. Alin, tumawa sila yun, no? Ano pa nga sa inyo? May klipay. Pagkalangit na ng mga katao. Ang D3 nila, di na sila matapos-tapos sa D3, o di pa sila makapag-D4. Dito pa lang na. Pati ang bilis ng D2 nyo, ha? Blade, tama ba? Kayo na kailan kayo discipleship 1? Nakatatlo. Nakatatlo sila discipleship 1. Okay, be ready sa mission natin. Stop, dito na ako magsisinyo. Okay. Huwag na pag masyado kabahana. I do believe na vision and mission na magtatawag na yun. Ayaw makalimutan ko. Padalagin niyo ako ng makalimutan. Kailan naalala ko na eh. Ano sabi? These are the things that the pagan are always concerned about. Your Father in heaven knows that you need all these things. Pagan, ang ibig sabihin ng pagan, sila po yung mga, hindi mga devoted. Sila yung mga religious people. That's the word of God. Sila po yung mga religyoso. Okay? Mga religious people. Pag sinabing pagan, sila po itong mga masugi, itong mga religious na tao. Ano pa? Ayan na, may paglundo pa tayo sa kayo. Para pumunta na tayo langit ha. Father? What is the meaning of father? Aba, father means source. Okay. Every time binabagit yung Bible sa Bible means father. Father means source. Source means Abba. In Hebrew, Abba. The word Abba or the word father, ang katumbas niyan, tingnan kay Rika. Kasi ang katumbas nito, makinig, word I am. Bakit pastor sinabing I am? Because sa lahat ng pangailangan mo, I am the great I am. The word source, the word father, ang katumbas nito means I am. Ang sabi ng Lord, I am the bread of life. Amen? I am the light of the world. That's why every time you call in the name of Abba, Abba, thank you. The word Abba means source. Source means He is the great I am. Nung tinanong si Moises, ni Moises, anong sasabihin ko? Ang sabi ng Lord kay Moises, sa Exodus 3 verse 15, 14 to 15, sabi niya, sabihin mo, I am the great I am. Pagdating sa book of John chapter 8, verse 44 hanggang 58, hindi ako nagkakamali. Sabi niya, before Abraham, ang sabi ni Jesus, I am the great I am. Sinasabi ni Jesus, ako ang nakipag-usap kay Moises that time. Tingnan niyo po, kaya hindi pwede sabihin ng iba na si Jesus ay the Lord. Kasi mula pa noon, makinig, nag-exist na si Jesus. Diba? Maganda po bang pattern? So, Father source, sustainer. Sabi yung sustainer. Sustainer. Praise God. Right priority. Sa inyo ngayon, ano ang mga priority nyo ngayon? Sa buhay. Ano ang mga prioridad nyo ngayon? Learning to put first is a key to effective time management. Rika, ma-apply mo ito.
Most of us are busy people. The time is premium top, superior. Remember that busyness does not necessarily mean effectiveness. Minsan nakaka-drain. Tama? Hello? Successful people are effective because they know how to set priorities. What is your priority? Ang sabi sa Bible, dahil foundation ng ating tinuturo, seek ye first the kingdom of God and His and all these things shall be added unto you. Amen po ba? Focus of the most important thing up to the least, smallest time is every day to avoid distraction and interruption. We are KFC. Okay din. 2. Correct priority, preserve and protect life. Dapat pag correct ang iyong priority, magaling. Preserve and protect. What is life? Di na nakalagay dyan. Okay, lahat na life group, kunin nyo itong definition ng life. Life, L means living. Life, lahat na life group. L means living. I means environment. Living, environment. L, living. I, environment. Environment ay letter A. Ha? Ang environment ay letter A. Ay, tama. Hindi. Living in. Tama. Huli yung environment. Life kasi, in. L means life. I means in. Yung F means father. Yung E, environment. Oh, mali ito yung spelling ko. Parang Bisaya lang yun. Live. Nakuha? Life means living in Father's environment. Lakpan natin ang Lord. Amen po ba? That's the word life. Kaya kapag kayo ay nagla-life group, make it sure nasa environment kayo ng Father. Father means source. Aba. Okay? Kaya nga, wala dapat life group na boring. Kasi pag ikaw ay nasa bahay mo at kapiling mo yung ama, makinig, alam mo, well provided ka. Amen? So what is life? Time and was priority doing the right thing at the right time in the right way because it protects us from doing the wrong thing at the wrong time in the wrong way. Tama? Ang Tagalogin mo nga, ibig sabihin nun. Ginagawa ang... Ha? Sino magaling sa English? Marco, halika ka dito, Sa Marco. tamang panahon. Ha? Sa tamang panahon. Kasi pinoprotektahan ito ang parang hindi makagawa ng maling bagay sa maling panahon. Panahon? Maling paraan. Napakadati ng Lord. Amen. Pastoral staff, pakitagalog ito ha. Para pabigyan si Brother Ray ha. Pakitagalog ito mga boys ko ha. Uy! PSM. Trabaho nyo yan ha. Okay, praise God. Point number 4. Correct priority protects time and energy. Amen. When our lives are correctly prioritized, we can afford to exert our energy with confidence because, we know we are using it effectively, correctly, and for the right purpose. We should strive not to be busy, but to be correct. Ang sabi ni Dr. Miles Mundro, I love Dr. Miles Mundro, glory be to God. Ang sabi niya, I don't want to be deep, I just want to be right. Kung nanonood kayo sa kanya. Why? Because being deep is hindi ibig sabihin, tama ka. Sabi niya, hindi ko kailangan. Sabi niya, ayaw ko maging malalim, gusto ko lang maging tama. Because in the Bible, the Lord hindi niya sinabi na, seek the deep. No, seek is the righteous, right. Right ang sabi niya, right. Amen? Amen. Napagpala po ang bawat isa. Correct priority protects decision. Correct priority. Priority nyo ba every Saturday maka-attend kayo? Okay, pa lamang congratulations. Your labor of the Lord will not be in vain. At ang real disciples in the kingdom, pakinggan niyo kumegi, pay the price.
real disciple, pay the price. That's why if you pay the price, you will receive revelation, understanding, abundant understanding. Ang sabi sa NLT version. Amen po ba? Amen. Ay, ako, glory be to God. Aba, thank you. Sa isang linggo po, alam ni Richard, alam ni sa karamihan, mula pa kahapon ako nagsasalita. Kanina nagsasalita, ngayon nagsasalita ako. Bakit hindi ka nauubusan? Bakit ako hindi nauubusan? Ha? Nananangan ako sa source. Kapag ang kaharap ko ay light group, iba ang aking topic. Pag ang kaharap ko ay di ba? Ngayon, kayo ang kaharap ko. Praise God, nag-adjust talaga ako eh. Amen po ba? I hope naunawa ninyo. Masaya ba kayo sa ibon? Dito ibon na. Amen po ba? Nabasa mo ba ito? Five, correct priorities simplifies life. If you want your life to become simple, Richard, simplifying out what are your priorities. Rita, should we live accordingly Jesus Christ? Live life more effectively than all others? Yet, his life was very simple, yet powerful. Ang iba, lahat ay gusto akuin. Gusto ko ngayon, lahat ng nag-business, makinig. Huwag kayo mag-business, kumuha ng business, hindi yung kakayanan. Magkakaproblema ka. Yung kaya mo lang, yung kapasidad mo lang. Kaya ang prayer mo, Lord, yung kung ibibigay mo sa akin yung kaya mo. Pag hindi mo kaya, huwag. Madidiscareer ka. Amen? Ang tawag doon sa kuryente ay ano tawag? Overpower. Overload. Nasabog, di ba nasabog? Kaya pag sumabog ka, nag-aaway kay sira. Pag relasyon nyo, nag-aaway nyo kasi overload. Matthew 6:33, ano sabi? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ulit ko pa. Foundation po ito. What is the meaning of seek? Bilisan nyo. Seek means, the moment you seek God, Michael, pati sa mga nanonood, you study. You study. Pangalawa, seek means learn. You learn. Pangatlo, seek means understand. Siyempre, once you study and learn, next, understand. Pang-apat, the moment you study, ano tawag? You pursue. Anong pursue sa Tagalog? Pakitulungan niyo ako. Ha? Ano? Pursue. Sige nga. Nahirapan ako sa Tagalog yun eh. Pinagpapatuloy o hinahanap o paano ba? Kasi sick pa rin, babagsak sa hinahanap eh. Ano sir? Ano? Opo ka lang nila. So pursue. Ano ba? Next, to explore. Seek means to explore. Kaya pag nag-aaral ka ng Matthew chapter 6:33, ay hindi ka naman nag-stay doon, unahin mo ang Panginoon. Klaro po ito. The word seek means to study, to learn, to understand, to pursue, to explore. Amen. That's why pag nag-aaral ka na sa Bible, nag-explore ka. Tignan niyo po, yung topic kagabi, glory be to God, separation. Bumubukal ng kapahayagan. Because you study. Ano ba? You learn, you understand, you pursue, you explore. Praise God. Ano pa? First means, kanina sick, right? Hindi pastor. Inihimay-himay ko po yung Matthew 6:33. Kunin niyo po ito, bilisan niyo na, picture niyo. Don't worry, pabibigyan ko kayo dito ng copy, pero bayaran niyo na lang. Sick means above all. Number 2, primary focus. Pag sinabing seek ye first, huwag mo pagsama yung seek at saka first. Yung seek means to study, but first means, what is meaning? Above all. Sabi mo above all. Sa lahat. Pag sinabing priority or first means above all. Pangalawa, primary focus. Did you learn na lang tonight? Sino ngayon nilang naunawaan yung Matthew 6:33? Mas klaro ngayon Matthew 6:33. Dati pagka tayo sa religious pa, basta unahin mo ang Panginoon. Ano ng linggo? Matthew 6:33. Tama? Yun ang religious mindset. Maraming churches na gano'n.
Unahin mo linggo, magsusunod. Ha? Ibig sabihin, pagka Monday to Saturday, hindi mo inulang Lord. So kaya pag every time binabanggit ang Matthew 6:33, ibig sabihin, from Monday to Saturday, you seek God, you study, you learn, you explore, you pursue. Lima lang muna. And understand. Amen? Kaya pagdating sa araw ng linggo, hindi ka na magsisik kay God because you already seek God. Kikita ng aking buhok. Sabi ko, every time pagdating ng araw ng linggo, hindi ka na magsisik kay God. Pag araw ng linggo, pagdating mo dito, Lord, I worship you, I adore you. Why? Kasi galing ka na Monday to Saturday sa pagsisik kay God. Amen. Kaya maraming kailangan mo, magiging ka natin na Lord. Kaya maraming sa loob ng church, kahit mga pastor, para wala ka natin mag-worship. Alam mo kung bakit? Kung kailang araw ng linggo, tsaka mo pabubombahin, mali. Pag ikaw ay galing sa pagsisik between Monday to Saturday, ang araw ng linggo, pagpasok mo pa lang dyan. Woo! Parang ready ka na. Di ba? Nag-worship ka na kagad, hindi mo na kailangan. Bakit naman ang kanta? Bigupil, mali! It's not seeking God. Amen? Pag alam mo na ito, makinig, ang araw ng linggo pala, Thanksgiving. Excited kayo pumunta sa church. Gusto ko ipakita, hallelujah, na ako ay galing sa pagsisik kay Lord. How? In praise and worship. Amen. Alam ko mo, sinadya ko po talaga ito, hindi magpa-assign every Sunday. Kasi ang goal ko po, magturo ko sa inyo every Saturday bago ako umuwi. 1 month kami kasi sa Mindanao eh. Amen? Kaya pagbigyan nyo na ako, marami ako appointment doon. Amen po ba? Kaya nga, atinan nyo lagi kung nasan ako at kumatin kayo, Pastor, saan ka? Sa MD, atin ako, Pastor. That's the word sake. Pastor, saan po kayo? Sige, pursue, explore. Amen? The word disciple, makinig, kung saan si Jesus, naroon sila. Amen po ba? Hindi si Jesus nag-amor sa kanila. Amen. Pag ito ay disciple. Amen. Praise God. Kingdom means, what is kingdom? Pagsulan nyo ulit. Is the governing influence of a king over his territory, impacting, hindi impacto impacting it with his personal will, purpose and intent, producing what? A culture, values, moral, and a lifestyle that reflect the king's desire and nature for his citizens. Oh, picture. Sige. Kasama ba ako niya sa picture? Did you learn a lot? Marami ba kayo natutunan? Amen. Our king, our God is a king, right? Amen. What is the concept, principle of a king? Ano daw ang concept ng principle of a king? Ilang slide na lang ito? Okay, pakicheck mo nga dyan. Huwag mo ito yung ha? 10 pa, praise God. Di ko na may tuturo yung... Gusto nyo ba ito tapusin ko next? Ha? What is the concept, principle of a king? Okay, anong king? A king holds the ultimate source of authority in his kingdom. That's why kingdom has a king. Dagdag dito, sulat yung mabilis. Sabi ko, sulat yung mabilis. Lagi ko tinuturo, wala kung nasusulat yun. The Bible is talking about the king, the kingdom. Ulitin ko again. The Bible is talking about the king, the kingdom, the constitution, the citizens in the kingdom, the currency in the kingdom. That's the Bible. So the Bible, the Bible is not a religious book. The Bible na hawak ninyo is a holy book, and the Bible is the Word of God. And the Bible is the Word of God, and the Word of God is God. Amen po ba? And in the Bible, makinig. Purihin ang Panginoon. Si Jesus, pag kami ni Diyos mindset, maraming nagtuturo nito, ang tingin nila kay Jesus, Lord and Savior. Pero bibihira mo mapakinggan na si Jesus ay King. When Jesus born into the Bethlehem, makinig, hindi na siya tinawag as a Lord and Savior. Makinig, ang mga magoy, they all worship God, they all bow down. At nag-offer sila. Jesus King. Sa huling mahina ng Bible, makinig, si Jesus ay babalik, makinig, not just a Savior,
as a king. Amen. Purihin ang Panginoon. Now, kaya ang sabi ng Lord sa Revelation, the Lord is King of Kings. The word kings doon, tayo. It is the King. Liwanag. Okay. Marami pa kayo may reflection ngayon dyan. Sino sa inyo ngayon parang, oh, ganda pala ng discipleship to. Sulit, magiging sulit po. Tingnan kayo, Pastor. Gusto mo maging honest sa inyo? Alam nyo ba yung bayad nyo na 70? Ha? Wala pa sa 1/8 or 1/4 sa binabayaran namin. Tingnan po ba? But I pray marami kayo tutunan. Magiging kaiba ka. A king holds the ultimate source and of authority in his kingdom. A king, bakit? Ang pinagkaiba ng king, never voted. Ang king po hindi binuboto into power. Tingin, a king cannot be voted out of power. That's why here in this church, walang botohan. I vote Sister Rica for youth president. I vote Michael for vice president. For close. I vote president. No, hindi ganun. In the kingdom, walang ano. Ang nag-appoint, ang naglalagay, hari. Kaya magulong man sa Pilipinas eh. May judiciary, ano pa? May Congress, legislative, tatlo yan eh. Di ba? Pero in the kingdom, ang Lord na nagsasabi. Kaya ang Bible, makinig, hindi democracy. Ang problem, na-invade, hindi pastor, kasi mga estudyante na, kaya gusto ko na magturo nito. Ang problem, na-invade tayo ng kultura ng mga Amerikano na nagturo sa Bible. Dinala nila yung kultura nila as a democracy, dinala sa Pilipinas. Pero ang tunay talaga, makinig kayo maigi. Hindi tayo democrats. Kingship. Amen? Kaya pagka sa church, na meron pang, I am the chairman of the board. Wow, talaga. I am the executive board. Ano board? Pangdikit lang kita doon eh. Nakuha niyo mo ba? Sa opisina, pwede mo gawin yun. Pero in the kingdom principle, sa Bible, walang ganun. Amen? Dati ganun din tayo eh. Ang nilagay kong chairman, tapos vice president pa mali. Ayun mali. Kaya nagaway-away. Ang iba may news pa nga eh. May auditor na. Tingnan mo kagulo ha. May auditor na doon sa may auditor pa doon. Kagulo. May PIO pa yata niya. Parang school lang ha? Tingnan mo, kaya nga, inahamon ko yung religious mindset. Show me the Bible na may butuan, na may presidente sa Bible. Kapag ang church ay democrats mindset, tingin kay pastor, kayo ngayon na maglalagay ng pastor, doon nagiging sablay. Klaro ang Bible. Jeremiah 3 verse 15, kung yung nagkakamali, sabi niya, I will give you a shepherd. Sino bibigay? Ang king. After my own heart. And he will feed you with knowledge and understanding. Hindi ang tao, hindi kayo ang maglalagay ng pastor, ang Lord. Amen. Wala pa natin ang Lord. Are you learning? A king is never voted into power. Kaya tingnan mo, pag presidente ka, kaya kang patalsikin. Pero walang kayang magpapatalsik sa king kung hindi yung naglagay sa kanya. Sino? Si God. Ulitin ko again. Pag presidente ka, pwede kang tawag dito sa kayo, may impeach, mag-file ng kaso. Why? Kasi makinig ang naglagay sa iyo tao. Kaya pakinggan niya kung maigi. Sabi nito, may sinabi na karaan, di ba sa batas? Mas palalim na tayo. Sabi niya, the voice of the people is the voice of God. Wrong! The voice of the people is the voice of God. Saan nila kinuha yun? Nakuha niyo po yung katakot-takot. Alam niyo ba, kung ako po ay bibigyan ng Lord ng pagkakataon,
Narinig ako ng Lord. Kung ako'y mag-aaral ako ng Lord. Kasi binili akong books kay dating Chief Justice Nazareno. Ngayon, born again na siya. Ang ganda, inaaral ko yun. Article 1, Article 2. Ewan ko ba, nung ako na born again na, naging ganito na ako, article na eh. Dati, sabudor. Tokit, babae door, bingo door. Pero iba, pakinggan niyo ako, iba pag ikaw ay born in the kingdom. Yung patay mong pangarap ay nagiging makinig. Yung walang alam, nagkakaroon ng alam. Di ba? Kaya kapag tinanong ka, Pastor Sally, talagang tinapos mo? Oo. Pero by God's grace, ito na ako ngayon. Amen. Alam mo kung bakit? Nakakatalino po yung Bible. Papatot, living testimony pa ako. So, nakakatalino yun. Daig mo ngayon yung ibang tao. Itong tinuturo ko, makinig, glory be to God. I boast in the Lord, all the grace of God. Hindi ito kaya ipaliwanag ng mga attorney at ng mga doktor. Hindi ito kaya ipaliwanag. Alam mo kung bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay Spirit at ang nakakaunawa sa Spirit ay yung pinanganak sa Spirit. Kaya ang sabi ni Jesus kay Nicodemus, praise God. Ang yaman ng verse nito. Ang sabi ni Lord kay Nicodemus was a teacher of law. Theologian. Sabi yung theologian. Pag sinabing theology is study of Christ. Study of God, the word theology. Kaya lang, ang sabi ni Nicodemus, paano mangyayari yun? Kailangan ko ba bang pumasok sa sinapupunan ng ina? Ang sabi ni Jesus, except a man be born again, they cannot see the kingdom of God. Except a man be born in spirit and water, they cannot enter in the kingdom of God. Kaya ang nakakaunawa sa ganitong teaching is yung pinanganak sa daigdig ng Espiritu. Oh, palakpakan natin. Kaya ako pinabago ko yung yung data nung TGC, sabi ko kay Micah, pakitanggal nga itong ano nakalagay kay? Christian lang, di ba? Pinapalitan ko ng church. Kasi sa totoo lang, makinig, dito yung tinawag ni Lord Jesus Christian. Kasi ang nagtawag ng Christian sa Book of Antioch. Christian is for pangma. Mayroong maganda namang dyan sa Christian. Christian means, makinig, the soldier of Christ. Kaya pag ikaw ay magpapatawag, ikaw ay tinawag, sons in the kingdom. Why, Pastor? Because all religious, tinatawag nila ka ng sarili, Christian. Catholic Christian. Kaya pag ako tinanong, anong sons in the kingdom? Biblical? Amen? Kaya the highest, praise God. Marami ba kanaunawa kayo? The highest calling in the kingdom of God is not being pastor. The highest calling in the kingdom of God, being sons in the kingdom. Tingin, ang sons ay mas mataas sa disciple. Amen? Because ang tagapagmana ng hari ay yung mga sons. Sino tagapagmana? Ikaw ako. Amen? Kaya tayo tinawag, we are sons and daughters in the kingdom. At pag ikaw in the kingdom, ang tawag pa sa atin, ambassador. Ambassador of Christ. Biluin mo yung tinuturo, ambassador ka. What is the meaning of ambassador? Makinig, ikaw yung taga-represent. Kaya kapag mag-represent ka, represent him well. Accurately. Kasi pag, tingnan nyo ba, okay, konting na. Kaya pag ako sa kingdom, gusto ko talaga magtulog. Pag ikaw ay pupunta ng China, kailangan ma-represent mo ang Pilipinas na accurately. Kasi pag hindi mo tama, papauwiin ka na. Kaya maraming umuwi na kay Lord kasi hindi nila tama nire-represent ang God. At pag ikaw ay ambassador in the kingdom, makinig, wala akong nakitang ambassador in the kingdom nakakariton. Lahat yan ay nakalimusin. At pag sila yung magre-report sa ibang bansa, nakakaraban yan. Pati ang mga Pilipinas. Pag tinitingnan mo sila, nakaparade sila, nakakaraban. Ganun din yung mga Pilipinas, nakakaraban. Because you represent the Philippines, Mahadika. Alam niyo, naunawaan ko, kapag ikaw pala ay kingdom citizen, dapat makinig. May dating din ang suot mo. May dating ka. Kaya nga nakakalungkot, maraming mga sinasabing Christian. Ang Diyos ay mayaman. Ang suot mo naman, butas-butas.
Ang Diyos ay mabuti, mayaman. Kaya pag ikay nag-evangelism, sasabihin sa iyo ng mga pinuntahan, Tutoy, mayaman ang Diyos mo. Tingnan mo naman suot mo, butas-butas. Kaya pag ikaw ay naunawan mo, you are ambassador of the kingdom, makinig. Lord, you said, I am the ambassador. Lord, bless me. Ang sabi na, no, you already blessed. Amen. Ambassador of the kingdom, you all provide. Amen. Kaya okay magtakabag si Pastor kahit mainit na ako, kasi I represent God. Amen. Eh, bakit kayo susuot? Parang hindi kang ambassador. Pwede ba every Sunday may katin yung suot mo? Kailan ka nasusuot ng maganda? Kailan ka nasusuot ng barong? Pag ikaw yung mag-inanak. Kailan ka nagpaparibahan? Kaya sino ang kamit mo doon? Inanak mo lang. Pero every Sunday ang kamit mo, Lord. Amen. Pakinggan niyo ako maiging. Pag yung ambassador ay pumunta sa ibang bansa, nakasando lang, makinig, kahiyan siya. Kaya sa church, bilang pastor, glory be to God, ako, pag umaten ako ng meeting, nire-represent ko una ang Lord at saka ang church. Ang mukha ng church, makinig, pakikiraan, hindi ang Lord ang pastor. Kaya pag unang sipat ng mga kapwa mo pastor, ito ba yung ambassador ng TGC? Ba't nakabuka yung sapatos? Ba't putok na ano? Kaya makinig, kung meron ng paglalakahanan ng walang iba kundi yung ambassador. Lahat ng pondo ng kingdom nilalaan sa ambassador. Kaya wala ka nakita ambassador ng pulubi. Hindi naman sarili mong ambassador ko pala. Kaya basahin yung Bible. You want to read the scripture, basa 2 Corinthians verse 18 hanggang 20. Tayo daw po yung ambassador ni Christ. Nababa na ako. 2 Corinthians chapter 5. Beginning verse 18 hanggang 20. Amen? A king authority is absolute. Ano yung sabihin ng absolute, Brother Richard? What is absolute? Bigla what? Absolute. What is absolute? Help me. Hindi nagbabago, hindi nagpapalitan. Ano ba? Ano pa? Ha? Alam? Hindi na ano? Dissolve. A king's word is a law. Every time si Jesus ay nagsasalita, become law. Okay, dagdag nyo ito. Sino dito parang gusto nyo? Gusto nung yaman pala ng kingdom. Amen. Mayaman ba kingdom? Pag pala kayo. Ha? Atin kayo lang, ha? Huwag ka absent, para di masayang yung 70 pesos binayad nyo. Napakamuna ka sa ano nyo. Law is permanent. Why, Pastor? God is the God of law. Ang body natin ay mayroong law. May pali kang anak, teka. Ang body, isipahin kung mayroong law. Did you believe? The body there's a law? Wow! Paano mo sasabihin may law ang body? Hindi siya pwede kumain galing sa puwet. At lahat ng kinakain, papunta sa puwet. Ang tawag dyan, the law of nature, and it's permanent. Tingnan nyo, parang ano na kayo eh. Merong law of esophagus, intestine, liver, merong law. Ano ang law nito? Sige, karoon tayo ng medicine. Ano na pa-medicine na ako, puri lang pakit. Dati marijuana lang yung, dati marijuana lang yung pinag-usapan eh. Di ba? What is the law? Ano ang law ng mata? Para makakita ng maganda? Ha? Anong law? May law yung patinig. Ang tawag may law. Kaya nga, law is permanent. The moment ang Lord ay nagsalita, it becomes law. Kailangan nyo ito maunawaan. Michael, ano mo sabi ko? Pag kumain ka, diretso sa puwet. Hindi mula sa puwet, papunta sa bibig. Walang ganon. Ha? Nakikinig mo ba kayo maigi? Even sa panganganak. Paano yung law? Sa panganganak. May cesarean na ngayon. Pero majority, sa puwerta talaga. Ano sabi? Iniiri ang law? Ha? Siyempre naman. Pero, pag cesarean, iwan mo lang. Dineta na yun, no? Pinapatulog lang kayo. Oh, praise God. Okay, no, no. A king's degree is unchanging. Is unchanging. Kaya nga, makinig, marami kayo.
Paglabas nyo ngayon dito, magiging bold na kayong mag-preach about the kingdom. About the kingdom of God. Magiging bold ka lang maging teacher. Ang sabi naman ng iba, no, the kingdom of God ay nagtapos sa book of John. Mali! You want to see kingdom in the Bible? Even Paul na sumulat. Ha? Oh, read. Open your Bible. Sila pa open mo ng Bible. Basahin nyo ito. Galatia, chapter 5, verse 19 to 21. Read. Kaya magbasa. Kukuhain mo lang. 5, 19 to 21. Sabi nung ilan, pastor, ang kingdom ay matatagpuan mo lang between Mateo hanggang John. Sabi ko, sinong sabi sa'yo? You want to see? Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Rika, pakibasa. Rika, tayo ka rito. Basa. Harap sa kanila, read. Galatians 5, 19 to 21. Pwede English version. English version is the best. And I read, pwede. Go, read. Harap-harap sa kanila. Pakita ko lang sa inyo para hindi kayo magkamali. Okay? Galatians 5:19. To 20. Okay. 19 to 21. Go. The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity, and ang hirap basahin. Okay, then go. Adultery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, Yes. orgies, Yes. and lies. Mhm. I warn you. I warn you. I did before. Before. That those who live like this will not inherit the kingdom of God. Ano sabi ni Paul? Kingdom of God. Tama. Eh, yung iba ngayon, gumawa ng kanilang doktrina. Nandito si Kuya Opil. Bawal kumain ng burger. Bawal kumain ng Jollibee at saka ano ba isang restaurant na ano? Yes. PFC? Jollibee. Di ba? Makinig. Nakita niyo kingdom pa rin? Yun, isa pang patunay na si Paul ay nagturo patungkol sa kingdom. 1 Corinthians chapter 4 verse 20. Read, unang Corinto chapter 4 verse 20. Basa ka ulit. Ano sabi? Kingdom pa rin. Unang Corinto 4:20. Read, Rika, read, basa. For the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. For the kingdom. Amen? Isa pang verse. Amen? 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10. Read. Napagpala lahat. Naituro ko ba ito sa inyo? Naituro ko na sa inyo, no? Naituro ko na ito sa inyo. Uy, day 3. Listen. Ano sabi? 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Read. Magdala ka ng Bible, ha? Ano sabi? Nakalagay. Basa kapatid. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagis para yan? Okay, tingnan nyo po, dyan na muna. Ang makasalanan walang bahagi. Ibig sabihin, ba't yung sinasabi? Si Paul mismo ay nagtuturo patungkol sa kariyan. Ano-ano daw yung walang bahagi sa kariyan? Tuloy mo. Huwag ninyo tayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapit, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, ay pagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Pag nanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nanlalaya, ay walang bahagi sa kaharian ninyo. Dalawang beses niya binanggit niya, kuya. Kariyan pa rin yun. Nakuha niyo, ba't yung pa sinasabi ko ulit-ulit? Kasi ang message ng Kingdom of God, makinig, is from Genesis hanggang sa Book of Revelation. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Parang may nang palakpak yan. Yung palakpak mo yan. Ganito pala kalalim yung kingdom. Ganito pala kasarap pagbulay-bulayan. Amen? A king personality owns everything in his domain. And his righteousness. Ito naman, Lex. Ilan na lang slide? 8 po. And his righteousness. The word righteousness means right standing with God. Okay, balikan natin. And his righteousness, ang katumbas niya means right standing with God. What is Matthew 6:33? Seek ye first. Amen? The kingdom of God. Kaya nga, ito nga, word, his righteousness,
Ang katumbas niyan, right standing with God. Kaya, I love you with God, Lord. Thank you, Pastor. Pag kayo ay nagpipray, believe and receive na ikaw ay nakatayo in righteousness, right standing with God. Huwag kang lalapit sa Lord. Makinig. Hindi dapat ganun. Ano? Ikaw ay nakatayo, you are right standing with God. And all these things will added to you. This is His promises to us. He will satisfy us completely when we set our hearts to seek first His kingdom. What is kingdom? He is our source. Palakpakan po natin ang Lastly, basa. Kingdom possess people, souls, priority. It is all about the kingdom. Because the kingdom of God demands exclusivity and loyalty. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Amen. Ang pinakamortal na kaaway ng Lord, tingin, bukod sa self and flesh, money. Sino gagawin? Amen. Sino dito sa inyo masaya pag wala siyang pira? Hindi ako titingin. At malukot kayo. Akala ko ba kingdom mindset na kayo? Ha? Ha? Anong ebidensya na kayo pinagarian ng Lord? Anong ebidensya na kayo pinagarian ng Lord? May kakontentuhan kayo. Pangalawa, nag-i-increase sa inyong pinansyal. Amen. The evidence na kayo ay pinagarian ng Lord, hindi lang magaling ka magturo. Umaangat ang iyong pinansyal na kalagayan. Amen. Amen. Dati nung papasimula ako dito, hindi man lang ako makapunta sa seminar, Brother Ray. Pag 150, parang wala ako may... Ngayon, di ba na? 20,000, 25,000, Baguio, praise God. You know? Ngayong 23, ang aming webinar, bawat isa ay 300 pesos. Webinar lang yun ha, 3 hours, 300 pesos. Webinar yun. Pero mo, 3 hours, per hour, 100. Pero bakit? Bakit natin kinakukit? Alam mo, yan ang patuloy nag-increase. Amen. Isang katibayan na ikaw ay pinagharian, ikaw ay under in the kingdom of God, nag-increase ka pinansyal. Amen. Paano mo malalaman na ikaw ay nasa karya ng Lord? Paano mo malalaman na ikaw ay nasa karya ng Lord? Tingin. Nagtatimes ka na. Sakit ito. Pero lalata ko kayo mga tiger. Paano mo malalaman na ikaw ay nasa kingdom of God? Ikaw ay nagtatimes. Because in the kingdom of God, makinig, hindi ka pwedeng lumapit sa king na wala kang binibigay. Amen? Kultura yun sa king. Kingdom possessed people knows and understand that all things already belong to them. Kingdom possessed people do not live just to make living. Do not work just to get paycheck. They work for the kingdom. Wala, picture nyo. Lastly, alam ko, last night ito, you know, God wants us to have all things, all these things. He just doesn't want them to have you. So forsake everything for the sake of the kingdom. Give Him all. Give Him all, and He will give you all these things. Kingdom first. A two-word statement that embodies the central trust attack and God's entire plans and purpose for humankind. Hallelujah. Praise the Lord. What is the meaning hallelujah? Dagdag ko nito, bonus na. Hallelujah means praise the Lord. Wala pa natin ito. Okay, ganda na muna. Next na natin tuloy isa. Amen? May tanong. Sino dito na pagpala? Oh, pastor, sino na pagpala? Ganyan pala kalalim. Amen. Ganun pa niya kahiwaga. Hindi siya malalim, kumbaga, malalim kapag hindi ka pa sanay. Kasi mostly ang ating itinuturo is primary, tinuturo natin is, hindi masama tinuturo tayo ng salvation. Kaya nga ang tanong ka sa akin yung isang beses, so salvation, para saan sila naligtas? Kung salvation ang tinuturo, para saan ka naligtas? Anong purpose bakit ka naligtas?
Amen? So, purihin mo kayo. Okay, it's been 8. Magkaroon kayo ng reflection ngayon. Tingnan natin ngayon. At tingnan nyo, hindi ko kayo pinarecite kasi nga nakikinig kayo pero pag hindi kayo nakinig. No, kanina, talagang paparecite ko kayo. At least binukay ko na. Paparecite ko kayo. Okay? Gusto nyo pa-recite ko ngayon? Ha? Next week na tayo. Ha? Okay, okay na. Praise God. Sige, reflection.